So, hello everyone. Just maray na hapon po sa Tuyang Gabos. Before we start, may inform our participants that the lecture is being recorded and will be uploaded in social media after the lecture. Wait. Well, accept people. Okay. So to start, I'm Earl Hernandez, the Museo de Sur curator, and I'll be the moderator for this afternoon. So this Balungibug Talks COVID-19 segment is sponsored by the academic and research institutions of the Partido State University, the Center for Partido Studies Center, directed by Dr. Danilo Emirona, Partido Economics Institute, directed by Roland John G. Bulao, the Museo de Sarog and College of Arts and Sciences, headed by Dean Erlinda M. Basilia, with lectures to be delivered by colleagues from the Biology and Mathematics program, Ms. Lizelle D.C. Atole and Ms. Vanessa May Romero. So, okay. There are people joining. Oops. Okay. Let me share screen. Okay. So, we initiated this segment in order for us to understand this pandemic. It aims to provide different perspectives among disciplines in both the physical and social sciences. We hope that through the end of this series, we may be able to understand the variations of insights, narratives, and behavior of the pandemic in our social world for us to appropriately address current and emerging issues and turn into research and academic-based policymaking, especially within our local context. So I will shortly introduce our lecturers and their topics for this week-long activity. So for our lecture this afternoon, Dr. Danilo Herona will be talking about a glimpse of epidemics in the early lives of Filipinos. Tomorrow, Ms. Lizelle Atole will be talking about the epidemiology, pathophysiology, and diagnostics of the COVID-19. On Wednesday, Ms. Vanessa Romero will be dissecting the current mathematical models of COVID-19 in the Philippine setting. And on Thursday, Mr. Roland Bulao will be talking about the in or out and other trade-offs amid COVID-19 in Camarines Sur. And on Friday, I'll be talking about the use of social and physical distancing on COVID-19. So now I am going to pass the virtual stage to Dr. Herona for his lecture. Sir? Okay. Maray na hapon po sa inyong sa mga participating dito sa activity ngayon. Ang tema po ko niyan medyo very timely na kaniyong para ako ang mga medical nasa medical professions pero nasa iba-ibang disciplines ng sciences, biology, economics, anthropology, history, para i-dissect ang implications kaniyong nangyayari ngunyan bako sa nasa area kang siyensya, kang natural science, kang medical science specifically, kundi sa iba-ibang aspeto kan sa tuyang buhay. Kaya nga ang tema po ngunyan in a glimpse of epidemics in the early lives of the Filipinos. So, ang tema po focus sa istorya kaniyon. May mga nagsurat na pong mga libro manungod sa history kang medicine sa Pilipinas. Pero so far, sa kuya pong pag-review kan mga available na mga materials, mga recently published, mayo pa pong nagsurat sa kasaysayan so far, naibing ko, kan sa Pilipinas na specifically ang tema on epidemic, lalo na kan mga enot na panahon. So may mga epidemics na, may mga nagsurat na history kang 20th century, kang cholera epidemic ang late 19th century. Pero mayong gaya nakatutok duman sa mga 17th century period na yan. So, of course, familiar siguro ang mga iba sa tuya, nakabasa ka itong kay Linda Newson na libro, Pestilence and Conquest and Pestilence.
and ki Diboa na Agents of Apocalypse. Igwang sarong Bicolano nagsurat I think sa iyang thesis on si Arnel Hoben on medicine kang 16th century, 18th century. Pero mayong talagang nakatutok sa epidemics. And tamang-tama, maiko-connecta hopefully iniyo para maintindihan ta ang sitwasyon kaning epidemic niya. Of course, enot na enot, may mga leksyon kitang nanodan sa nangyari ngunyan kaniyang pandemic na niya ng COVID. Sarong bagay, ang sibilisasyon ta pirming natatakot na ang matauning dakulang threat sa buhay kan tao kang kinaban. Iyan mga darakulang bagay. Mga rocket-propelled, mga atomic bombs, mga eroplano, mga naval mga sa naval warfare dakulang mga barko. Pero pigtaraka kita kan sarong bagay na salit-salit sarong virus. Ikadua, natakot kita na ang katapusan ng kinaban or ang threat sa buhay kan dakol na tao sa kinaban mangyayari sa very very explosive na paagi. Makusog na mga putok. Pero naglaog sa tuya ang kinakatakutan ta sa silensyong maray na paagi. So, siguro duwang bagay na iling ta. Ang pinapahiling kan sa tuya, data control ang buhay ta. Going back to history, arog man kayan sinangyari po katong panahon kang bago mangabot ang medieval age. Ang mga tao nagtutubod na nagbupuo na mag-develop ang siyensya, lalo na hali sa classical Greece and Rome, na madunong ang tao, so ang matao ning direksyon sa buhay kan tao ang sa iyang kadunungan. Alagad nag-abot ang medieval age, nag-abot ang bubonic plague, and garo nawara tong ano ito. Nawara tong pagtubod na ito sa kakayahan kang kadunungan na idirekta ang buhay ta. So, kaya arog man kayo sa tuya, grabe si pagtubod ta na masyadong advanced ang civilization ta. Grabe si pagtubod ta na kontrolado ta ang buhay ta. And grabe ang pagtubod ta na nasa kapangyarihan kan sarong sosyedad, mga poderosong nasyon. Kaya nindang punduhon ang anuman na threat sa buhay sa indang. Pero naihiling tangon niya na kadaklan kan si mga makapangyarihan na nasyon helpless sa arog kaning sitwasyon. Siguro dakulang leksyon kaniya na may mga bagay na daitan nahihiling pero yaon ang kapangyarihan duman. So, yan po ang garo mensahe kang history na ang history mayo nagigibos sa presente pero nagtataos ito, nagpapagiramdam sa to na may leksyon ang mga nakaaging panahon. And kaya iwan po ni siguro ang dahilan kung ano ta, pigpo namin sa Partido State University na magkaigwang ng paghurup-hurup sa paagi kaniyong sa internet na hiling-hilingon ta, ano ang implikasyon kani sa buhay ta? Bako sana sa siyensyang medikal, kundi sa siyensyang, kundi sa ordinaryong pamumuhay kan mga Pilipino, kan mga Bicolano in particular. So, kung balikan ta po ang nakaagi kan mga Bicolano, ano po si buhay nila kaitong panahon? Sarong bagay po ang mga Bicolano, bakong stranger sa arog kaning mga kalamidad, arog kaniyong epidemya. In fact, maghiling po kita sa diksyonaryo ni Fray Marcos de Lisboa, may hiling ta po duman na may mga termino na nagpapahayag sa to kan kaaraman kan mga Bicolano sa kalamidad na araw kan nga kan sa pestilensya, sa peste or sa epidemya. May ginagamit siyang word na dawat na ang bot sabiyon peste or epidemya. Pero bako lang po ang mga Bicolano ang pamilyar kaniyong eksperyensyang iniyo, kaniyong kinakatakutan tang epidemic. Ang mga Ilocanon, tigwaman po silang termino, may gigamit silang salot. Ang mga Tagalog, ginagamit na ang salot. Ang mga Bisaya, haros arog man kayo, may ginagamit na salot, may ginagamit na damat. So basically, ang major ethno-linguistic groups kan Pilipinas, igwasindaning termino
na nagpapahayag na familiar sinda kan eksperyensya kaning epidemic. So, yan po ang sa tuyang kaaraman. Pero, saan po nagpunin niyo? Saan po naghali ang epidemya? Ano po ang irot na alam ng epidemya? Ang sinasabi po kan mga diksyonaryo katong panahon, magpunta duman sa Spain, na ang epidemya may sarong karakteristik. Not ini sarong kahilangan na dakol ang apektado. Ikadua, daan bago sa nang apektado po, kundi gulping nagagadan. And of course, yan is experience kan si mga enot na mga Pilipino na pag tinamaan sinda kaning epidemic, gulpi sa inda ang nagagadan. Ikadua po, ang kagadanan nangyayari sa mas madaling maray na panahon. So, saro pa yan na implikasyon. And definitely, igwaning distinctive na marka ang epidemya. Kahit itong panahon, kadaklan man si kausa kan epidemya, smallpox. So, may mga visible marks sa hawak ninda. And yan ang kaaraman kan mga Espanyol kung ano ang natura kang epidemya. Kaya doon ko nga sa most probably kan pag-abot kan mga Spaniards sa Pilipinas, familiar na sinda kang kaaraman kung ano ang epidemic. May mga pirang libro ng sinulat duman bago mag-abot tigdiyo ang mga Spaniards sa Pilipinas. Sarong, for example, iniyo si Francisco Franco, na sarong sikat na medic kang 1569, nagpublikar siya ng Libro de Enfermedades, Book of Infirmities and Epidemic, Contagiosa, Preservación de ella. So, aro kan si title kan si libro niya, na sikat ini yung ulit na sa mga eksperto sang professor duman sa University of Seville itong panahon, na sinasabing kung ano ang pagkaintindi ito kan mga Espanyol kang 16th century kung ano ang epidemic. So, apparently sa mga Spaniards na nagigdiyo, may kaaraman na sinda kung ano ang knowledge, kung ano ang natura kang epidemic. So, ito ang dinaraning dagdi. So, but mahiling ta na essentially, medyo may kaaraman na siyentipiko si mga isinurat kan sa mga enot na mga mediko managod sa epidemya. Whereas sa mga Pilipino, kadaklan kang sa tuyang kaaraman, halos dahil talaga ning sabihin kang base sa basic element kang science, kundi halos kadaklan nag-iikot sa paniwalang superstisyoso. So essentially, kaya nga may sarong enot na scholar sa medicine, ito si Dr. Jose Bantog, nag-publish siya ng sarong libro kang 1950s na nasabing sa pinaka-pioneering na libro sa istorya kang medisina sa Pilipinas, na pinag-classify niya ang stages kang medical history kang Pilipinas, lalo ng diagnostic framework kang mga Pilipino. Na sinasabi niya na kang mga enot na panahon bago maabot ang mga Espanyol, nasa framework kita kang inaapod na or inaapod niyang period kang mythical sa superstitious periods na yan. So, both sabiyon, mayo ning scientific trajectory ang sa tuyang interpretasyon kang medisina, kang epidemya. Whereas, pag-abot kan mga Espanyol, yan ang sinasabi niya ng igwana kita ng empiric period. So, both sabiyon, ang analysis sa mga kahilangan na darak ang mga Espanyol sa Pilipinas, medyo may base sa lohika, at least sa lohika kang siyensya. Kaya yan po sa interpretasyon nila. Now, given that, ang mga kadaklan kan mga Pilipino, of course, nagmati ng epidemic, pero dahil talaga naiintindihan kung ano ang kausa kaniyo. Basically, may pagtubod sinda na ini yung hali sa Doros. And apparently, ini yung pagiling na iniyo. Pig-share man kapareho man kan paghiling kan sa mga Europeo kaito panahon. May sinasabi siya ng aire putrido or putrid air. Gustong sabihin maraot na doros. Kaya nga masisiguro later part kang sa tuyang istorya, ang mga gurang na daw panindu kaytong may inaapod sinda kaytong
nagada na tao, nagkahilangaya. Ano nga ang hilangaya? Kaya sinasabi na malviento. So may mga pigpara, sa mga pigpara, hiling ko pong mga libro de entierros or may mga pigpara, basa ko pong mga iba-ibang mga burial records. Yan po inapod na libro de entierros. Going back to 1700s. In fact, sa Bicol, bakul pa pong preserved na araw kaya ng mga canonical records, mga burial records na nag-identify na kung ano si kausakan si pagkagadang. And sinasabi, yung mga diba na identification, nagadan ngayon because of malviento. Malviento literally means bad wind. So, dahil taaram yan, most probably, atake di corazon, pero yan hindi katong diagnosis nila. So, now, pag-abot mo kan mga Spaniards digdiyo, may mga araw na po kanin, may mga pinomeno na yan, may epidemyang namatian. In fact, si pinakainot pong record, ini po, ini po ning pag-aadal na ini, bako lang po ning hali sa mga secondary sources, bako lang po ning hali sa mga libro, kundi ini po bigbasa ko sa mga records duman sa Archivo General de Indias, sa Archivo de Padres Agostinos de Filipinas, sa Valladolid, Archivo Franciscano Ibero-Oriental duman sa Archives sa Seville, sa Spain, and of course duman sa Archivo Franciscano Ibero-Oriental sa Madrid, sa mga Franciscan archives. And nagdulot po ng pinakainat kong record digdi kang epidemya na na-record nila kang 1574. Remember po, nag-abot po digdi ang mga Spaniards kang 1565. And kanyaon sila duman sa Cebu, nagpasiring sa Manila, and duman sila nagbase kan si enot ng mga after Cebu, nag-transfer sila sa Manila. And sinulat ni Father Martin de Rada. And si Father de Rada, sinasabi niya na kang 1574, igwang epidemyang nagluwas sa Manila na pinagkukonsideran niyang, pinag-trace na iniyo sa Beruela. In fact, yan ginagamit niyang termo duman Beruela. Amot sabihin kan Beruela, smallpox. And sabi niya duman, dakul ang nagadan kang 1574 na epidemic. And bako lang po yan, dahil po natapos dyan ang pun lang po yan kan si record. Then after po kayan, kang 1595, may suro na naman pong record. May surong Espanyol na nag-report siya. Pinadara niya si letter niya naman sa Spain, halik siya sa Manila, si letter. And sinasabi naman kang 1595, may dakulaon na epidemya na nag-break out sa Manila. And dakul ang nagadan dito sa epidemyang ini. And of course, ang suspicion, again, smallpox manggiraray ang kausa kaniyo. And sa ibang records, duman sa parte kang Northern Luzon, sa may Nueva Segovia, sa diocese kang Nueva Segovia, kan parehong taon na iyan, na-mention manggiraray ini yung nagkaigwaman ng epidemic duman, kan taon na yan, 1595. So, buot sabihin, nagpapiling din na ang contagion, day na lang confined duman sa sarong lugar. Sarong evidence ini nag-spread ang contagion as early as 1595. So, haling Manila, nakaabot duman sa Nueva Segovia, sa Northern Luzon. And bakon pang series kang outbreaks ng epidemic. Nagkaigwa ng epidemic kang 1628, nagkaigwa ng epidemic kang 1680s. And pero ang so yung tang massive na epekto, at least based on available records sa mga archives naman, kang mga 1700s, dakul ang epidemyang naglaog sa Pilipinas. And in fact, mga makukusog, mga grabing maray si casualties din na raninda. 1754, 1755 na yan. And ang tentacles kang contagion nahiwas na maray. Dahil lang confined sa Manila, dahil lang confined sa Luzon. In fact, interestingly, ang epidemyang ini nag-abot sa Bicol region. May mga records, for example, kang 1762, na because nagkaiwang pirang epidemya. So 1755, 1754, 1755 na yan, medyo widespread si impact kaning contagion na ini yung sa Luzon. Pero by about 1760s, nagkaigwa na naman ng epidemya. And bako lang sa Manila, na nagulos a record, pero sa Bicol region, in fact, may evidence na
kaigwaman ng outbreak digdi na most probably konektado duman sa outbreak sa Manila. Ini po ang evidence po kanina hali sa Paris record sa Sorsogon. May intact po ang collection nila kang Libro de Entierros kang Sorsogon going back to 1762. And duman sa 1762 itong record, magpuon kan January to February, makangalas-ngalas po kung pag-i-investigate anong istorya, nag-i-investigate kan Bureau Records. Duman po, haros sa sarong aldaw nagagadan 10, 18 katao. And sustain po yan for about a month. So, totaling to about 150 to 200 persons in just a series of whole month na iyan na view yan. Therefore, unusual po yan. Sa mga records, may mga aldaw na mayo nagagadan, and yet this time, sa bulan na ikan January and February, haros 10 and 18 ang nagagadan. So, and the good was na may outbreak kang epidemic duman sa mga lugar na ito. Now, ano po ang most probable na kausa kaniyong epidemic? Kanita, may mga lugar na pinipilit sana ang epidemic. Manila, Nueva Segovia, Nueva Cáceres. In fact, sa Nueva Cáceres po, may record man po, mga 1745, something like that, na may dakol man na burial na nangyari. Ini available, ang data po available sa records kang Cathedral, Nueva Cáceres, Canagan, na igwaning panahon na dakol na nagadan. And specifically, ang may pronounced na pattern na nagadan duman sa 1740s or 1750s na panahon na yan, sa Naga. Kadaklan mga Chinese. In fact, siguro mga about haros arual daw may nagagada na pirang Chinese. And pirang simana po yan na sunod-sunod. So, magiging curious po kita. Ano araw ganun nangyari? Haros ang may Chinese na nagagada sa arual daw na yan. Mga 2, 3. And then, nagkakapirang Chinese sarong simana. Dakol-dakol na nangyaring nagagadan sa Inda. So, naghahapon, ano nangyaring araw po kaya? So, dua lang ang posibilidad. Either ining Chinese na ini talagang tigadan sinda because of the fact na aron pa historically turning suspicious ang mga Spaniards sa mga Chinese. Pero yan nga sinasabi kan ibang mga Spanish sources, mga sa indadaan necessary evil ang Chinese because evil ang paglilindi because they are pagan and nagpa-practice sila kang mga superstitious practices na bakong consistent sa Catholic faith. Pero at the same time, necessary sinda because sinda ang mga artisans. Sinda kayo ang nagtatrabaho kan mga trabahong habong-gibuon kan mga Indio, kan mga Pilipino. Kaya, duman sa 1740s na record na ito, or 1740, 1750, nagpapailing lang na anomalous ang record na halong kawon ang death rate kan Chinese. Kaya sabi ko, dua ang possible inference. Either tigadan sinda, or talagang nagadan sinda because of natural causes. And most probably, epidemic. Pero ano po garo baga ang epidemic? Selective. Although sabihin tang universal ang peste, mayong pinipili. Pero sa mga incidents kang death rates ninda, garo mahiling mong medyo may mga lugar na tinatamaan ng halangkaw, gulping nagagadan, as in may mga klase ng tao or age groups na vulnerable sa araw gani. For example, sa smallpox kayo, kadaklan mga aki or mga gurang. Pero, apera kan sa age, kan level nila, kan edad nila, iguaman mga lugar, and sa mga klase, mga taong sabihin tang vulnerable na maray. Sabi ko, for example, ano dakol-dakol si pattern dumang kang nagagada na Chinese. Well, sarong bagay, sabi ka, ano vulnerable in some way ang Chinese epidemic itong panahon. One of the reasons because ang mga Chinese traveler. So, ang possibility kang exposure nila sa contagion, grabing maray. Ikadua, ang kondisyon kang buhay nila itong panahon, maraot na maray. Tios na maray sinda. Contrary sa popular belief na ang mga Chino mayaman ever since day po yung totoo. Nagyaman lang ang kadaklang ng mga Chinese kang mid-19th century because of the Abaca boom. But prior kayan, ang mga Chinese are typically, ang trabaho nila, confined lang sa pagiging sa mga, sabihin ng manual labor.
na essentially kung anong habong trabahon kan mga Pilipino, sila ang nagtatrabaho. For example, ini pong kanal na ginibo diyan sa kanal na ginibo diyan sa Gainsa na nagko-connect sa Pasakaw. Ang nagtrabaho po kayo ang mga Chinese kang 1618, 1617, 1618 araw ka na. Enot na parte kan panahon kan kolonisasyon. Ang purpose po katakan mga Spaniards, i-connect as possible ang mga barko kung pwede makalaog sa Bicol River hali sa Pasakaw. Dahil po kayo ito ang port kan mga galleons bigla sa Bicol ang Pasakaw. Dua lang, galleon ang port kang galleon sa Pasakaw sakod ang duman sa Ibalon. And then later on tigdagdag din sa may San Miguel Bay. So essentially, grabing trabaho po ang magkalot ka ito ng kanal. Pero ang mga Chinese ang nagtrabaho kaya because ito ang source of livelihood nila. Pinapatuloy nila ang mga trabaho. Talagang mayong habong magpatol because subsistence, kaya po nila mabuhay. Ikadua, huli nga itatiusin ng maray, ang mode of life nila ito, medyo nakahirak-hirak. In fact, kadakol ako mga records na binasa sa archives na ang description nila sa mga Chinese makahirak na maray. So essentially sa po yan siguro na ano ang vulnerable sila. Ikadua, ano may mga lugar na vulnerable sa epidemic ito? Take for example, Manila, Nueva Segovia, Sorsogon and Bicol region or Nueva Cáceres. And of course, ang Cebu area niyan. Ang dahilan po, isipuntahan, ini po ang pinaka-inot na mga first four cities na pinagtugdas kan mga Espanyol sa Southeast Asia. Kung ino po ang mga inot na syudad na ini po ang population center katong panahon. So, takol na populasyon, takol na tao, compact ang settlement, and therefore, ang posibilidad na, of course, ang buhay nila sedentary, nag-i-restart naman, so, ang dakol na tao na may infect, kung may loob dyan na apektado ng sarong epidemya. Ikadua po, sarapang dahilan kayo kang pagiging vulnerable kan mga lugar na ini, mga inot na mga syudad. Because kada syudad po kayo required na magkaigwa ng sariling port. Requirement po yan, bako lang yan kang local, pero requirement po yan kang Spain mismo, kang empire. Iba pong inapod na Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias na pinag-require naman na pag magkaag ng syudad, pag magtugdas ng sarong syudad, dapat pirming igwaning component ng puerto. Kaya po ang Nueva Cáceres kan tigtugdas ini bilang syudad, ang component ng baryo niya po, makangalas-ngalas po sa ordinaryong tao niya na sa mga baryo ito kang Naga, ini po yung Pasakaw. Harayo na maray, pero nominal na baryo siya because puerto po siya. The requirement po ito para aprobaran ang sarong request, application para sa pag-elevate sa status kan syudad, dapat igwaning port. And kaya po, huli po nga sa presensya kan mga port sa Nueva Segovia, sa Maybigan, sa Ilocos, sa Manila, sa Cebu, as in sa Nueva Cáceres, na sabihin ng mga sentro, kapital, kapitolyo, kang Espanyol, sa mga iba-ibang parte kan Rion, kan Pilipinas, igwaning puerto. Kaya si mga tao, duman nag-alawag, hali sa ibang nasyon, duman sila mismo nalawag, and hali man sa ibang isla, duman sila nalawag sa puertong ito. Kaya daradarinda ang virus duman sa lugar na ito, kaya duman kadaklan na spread, and iyo ang enot na nagiging vulnerable sa epidemya sa tuyang kasaysayan. Sarong bagay po, dakol ang nagagadan ka itong panahon. Surprisingly, duman sa initial na statistics at paghiling ko sa mga record. Bako po ni mga record ng mga kwentong barbero. Ini mga record po ni bako po nitong mga record sa mga i-interview lang kung saan mga tao diyan. Ini po records ng documented ka itong panahon officially na nakatago niyo sa mga archives duman sa Spain. And therefore, ini po ang mga sabihin tang comparatively speaking, reliable na mga dokumento. And mga ngalas po kamo, ang mga nagagadan po duman, ining nagagadan sa tuyang niya na mga 400 to 500. Kaya itong panahon po, banuhaan lang po.
So, ang nagagadan po kat sa Banuan, 500 to 1,000. So, dakulakon pong maray. Ngunyan po, ining casualty ta ngunyan, 500 sa enterong nasyon na. Kaya ito pong panahon, Banuaan lang. And thousands, kuminsan pag tinamaan ang sarong probinsya. Ang probinsya po kato, ang average kito, ikaw mga sabihin tan mga 10,000 siguro, ang sabihin tan mga average na probinsya na kumpuesto ng mga pirang banwaan yan, 5 sa 10 banwaan. And imagine kung tamaan ka ng epidemya na ang mga taong nagagadan ribo-ribo. So, grabe pong demographic yan, blow sa buhay kan mga tao ini yung epekto kang epidemya ka ito. Now, ano po araw po kayan ang casualty? Sarong bagay po, siyempre mayo ka ito ng kaaraman na maray sa siyensya. Kadaklan po, nagre-rely kita sa herbal medicine. Of course, data sinasabing bako yan na importante, baka malaga. Ang diagnosis, mayong kaaraman sa mga tao, and essentially, sabihin na nga ni, herbal medicine na nakabase lang sa satuyang tradisyon. So, iguan po ka itong mga, bago maabot ang mga Espanyol, ang kadaklan ka ito ka nagbubulong sa tuya, ini mga inapod na katulunan or babaylan. Ini po si mga native priestesses. So, interesante, may dua po kitang word bagangon yan sa bokabularyo ta, kung na sabi tang iniyo ang local words ta sa healing, sa medicine. Ang tataramon ta po bagang bulong, tapos sa Tagalog gamot. Yan po, bago pa mabot ang mga Espanyol, ginagamit na po ninda yan. In fact, ang reference ninda kaito kan mga Tagalog, yan gamot or gamot, at kuminsan ginagamit ninda ang bulong. Na, of course, ang bulong, bistadong maragig video sa tuya sa Bicol, pero ginagamit man sa Manila. Ang bulong is to whisper. Pero ginagamit ninda ang word na gamot. So, garo po, hilingon ta, ano ang connection kang bulong na nagwi-whisper sa gamot? Remember po, ang gamot, and also ginagamit man ninyo sa Bicol, ginagamit sa Bisaya, although Tagalog, kaya manggagamot to refer to a doctor. Pero ang gamot po, or gamot, ang butsarin po kayang roots. Because yung mga enot po kayo mga priestesses, ang ginagamit nila sa ingredients na ito kang healing rituals nila, ang mga gamot or ang mga roots. Pigmamasticate po da yan. So saro nga itong description na kan demand kan sa diksyonaryo ni Fray San Buenaventura. Si Fray San Buenaventura po sa pinakaenot na Franciscans or missionary sa Pilipinas na nagsurat kang Vocabulario de la Lengua Tagalog. Pigsurat na niya ni kang 1613, so very very early stage kang colonization. And sinasabi niya naman ang mga Tagalog nagagamit kang manggagamot or nagagamit kang word hali sa word na gamot, naggamot na root. And similarly, ang mga Bicolano man nagagamit na ng word ng gamot, nagagamit man ang mga Bisaya ng gamot. Nabut sabiyon, ngunyan baga ang gamot is bulong or medicine, pero katong panahon actually gamot is gamot, roots. Now, because taro sa mga ingredients kato, sabi nga ni kang pharmacopoeia ninda, iyo ang roots. Pero po kang paggamit kang gamot, sa description ni Father San Buenaventura, ang mga priestesses po na kayo, pag nagagamot, nagagamit sila ng roots, and nagagamit sila ng herbs, na pigmamasticate ninda. Okay? So, pigmamasticate ninda. Kaya may ang sarong synonym kang word kay itong gamot is sapa. So sinasapa ang buyo, gamot, and other herbs. Pero there is another word sa bokabularyo ni Fray San Buenaventura. Sabi niya man, di ba, ang sarong ng synonym kang gamot is nawal. So ang nanggagamot, there is another word na hinapon na mananawal. Ang mananawal, ang definition ni Father San Buenaventura is ito po ang ritual kang mga katulunan or native priestesses na kang nagmamasticate sinda
Pagkatapos ng apparently, pagkatapos kang diagnosticate, magsapa, magmuya, kang roots or kang herbs, nagbubulong sinda, nag-whisper sinda, na ang apon sa Tagalog, nawal, nananawal sinda. So, nagbubulong sinda, naggagamot sinda, nagagamit ng herbs, pero nagagamit man ng spell. Kaya, may connection ang gamot sa bulong. So, nagbubulong, nag-whisper, nag-murmur, because nagpiperform ng nawal. But at the same time, nagigibol kang healing ritual na nangkagamot. So, basically, ano po ang implikasyon kaya sa pag-develop ng medicine? Ang mga priors, therefore, tig-downgrade nila ang value ng mga native healers. Because ang pagtubod nila, yung konektado pa niyo sa pre-Christian rituals na pinag-associate nila sa mga priestesses kaitong panahon ng mga witches. So, it's the work of the devil. It's witchcraft. Kaya, habang maray, si paghiling ninda ka ito, kang balor, kang local healing practices, and at the same time, kaning mga herbs, na most probably, efficacious man sa certain kinds of diseases, lalo na sa panahon kang epidemic. And we have to understand na mayo ka itong professional na doctor sa Pilipinas. As late probably as about 1700s. In fact, kang nagkakaigwa ng calamity, kang epidemya, kang 1595, si Juan Núñez, itong Espanyol na nagsurat kan sa iyang report naman sa Spain, sinasabi niyang makatakot-takot na maritagod ako lang nagagadan sa epidemya sa Manila, pero mayo lang not even a single trained medical doctor. And huli po nga na indiyo sa kakulangan na iniyo kaniyong doctors. Nagkaigwa ito ng proposal na magkaigwa nga din ng eskwelahan ng medicine sa Pilipinas. That was about 1682. Nagsurat sila sa hadi na mag-open kita digdiyo ng eskwelahan sa Pilipinas ng medicine sa Colegio de Santo Tomas. Bako pang universidad kayo ang term na Colegio de Santo Tomas. Takaipuan na marayan sa Pilipinas. But apparently it was never acted. Ang UST nag-open ng School of Medicine 19th century na. So, kaya mayo kita kaito digdiyo ning sabihin tang trade ng mga medical personnel. Except ang parating ginagamit kaito kan mga Pilipino ining herbal medicine, ining mga albularyo. Na of course, si mga praile, habo ninda naman na mag-rely because nga ni, sa fear ninda na ini yung ritual ni na pagbubulong, interspersed digdiyo ang pre-Hispanic ritual kang mga native priestesses na yung nga yan na nagpe-perform ning sarong ritual na bakong sa Kristiyano. Kaya, habao na maray si paghilingkan si mga friars ka itong panahon. Because of this, sabi nga ni, na-downgrade ang value kang herbal medicine. Of course, ngunya, nagbabago ng paghilingtan. Nahihilingtan na important yan. Although, igwa ka itong mga pirang mga bakong praile, kundi mga pari. For example, ang sarong Jesuita, si Father Juan Delgado, na very, very positive ang sa iyang paghiling sa native healing practices. Kaya, sabi niya, garo baga sinasabi niya implicitly, ano daw ta kung data i-consider na pag-adalan ang balor kang mga herbal medicine ninyo. And baka may makakitang maray na mensahe digdiyo na maray na magagamit sa pagbulong sa tuyang sa kahilangan digdiyo sa Pilipinas, especially sa panahon na kang epidemya. Kaya sa ibang mga praile began looking at the possibility of exploiting ining local mga herbal medicines na digdiyo sa ano. So kaya ang pinaka-enot kay ito si Father Blas de la Madre de Dios. Ini si Father Blas de la Madre de Dios sa kasaysayan kang medisina sa Pilipinas. Siya ang pinaka-enot na naggibo ng garom almanac kang herbal medicine. And interesante si Father Blas de la Madre de Dios
So siya sa pinakaenot na misyonero na na-assign diyan sa Daet sa Camarines Norte. Siya ang nagtugdas, nag-found kang mission kang Paracale digdi sa Bicol region. And kang 1611 tigsurat niya ini yung garo compendium kang mga herbal medicine sa Pilipinas. So may lista siya, although unfortunately they available yan sa tuya. Available lang po yan ng librong iyan naman sa Archivo Franciscano Ibero Oriental naman sa Madrid, where I did much of my work for my dissertation. So, records kan mga Franciscan. So yaon po yan naman. Pero after po kayan, sarap po sa pinaka-importante man na bubot sabihin po, pagpuon kang 1611, nagka-interest na ang mga praile na hilingon ang importansya kang local medicine, kang mga herbal medicine ani. So after po kayo, ang sa pinaka naging sikat na maray na nagsurat si Father Pablo Cain or si Paul Klein. Saro siyang Hiswita, and pig-publish niya ang sa iyang libro ang sarong about sa book kang infirmity, and ini man libro manhud sa paggamit kang herbal medicine and kung ano ang mga hilang na pwedeng bulungon. Pig-publikar niya po ni kang 1711, igo po siya di man dakol na mga nakalista niya di man ng hilang, and dakol man pong interesante po siguro mo niya kung interesadong later ang mga nagkakapiro sa tuya na kung anong ginagamit na katong herbs. May mga lista po siya di man kan mga herbs. Ini nga maray nga niyo sa mga napo aning halas, maray nga niyo sa sa arog kaning pakulog ang tulak, sa arog kaniyong may mga prescriptions siya sa iba-ibang klase ng helang. Siguro ang nakalista diman ng mga helang mga more than 100 na no. And sarap po naman sa helang na pigkaag niya diman ini yung contagio or peste, meaning to say sa epidemic, because di pong guide talaga ito na identify ano ang nagkakausa kang epidemic. Ang aram lang yun may fever, except lang po sa smallpox, mga lugad ang hawak. Other than that, dahil aram, ano yan, cholera, ano po yan, influenza, basta ang permanent po naman na-identify nila, ang smallpox, may labot ang may lugad ang hawak, pero other than that, ang permanent na-identify na pag may epidemya, apwera kang gulping nagagadan, nagkakalinturang maray ang tao. So halangkawon ang kalintura, nagkakaigwaning vomiting, and nagkakaigwaning LBM. So iyan lang po. Kaya dahil na ma-identify, ano po talagang klaseng hilang yan? Basta lang ginagamit na ang generic term na epidemic as long as gulpi ang naulakitan and gulpi ang nagagadan. So, diman po sa sarong section, diman kan si libro ni Father Klein o ni Pablo Cain, sinasabi niya diman na araw nga kaning certain medicine ngayon niyo pwedeng gamitin nindo. And kuminsan may mga interesting klaseng medicine. For example, igwa sa diman yun apo na Piedra Bizarre Oriental. So po ning klaseng bulong na ginagamit kito magpunta bago lang po sa Pilipinas, and most probably dinaran yung dabi kan mga Spaniards kaya na-adapt kan mga Pilipino. So pong klaseng ining stone na nakukuha sa hawak kang mga baka and mga urig. And yet ginagamit ang pagtubod ninda, may healing power po da niyo. Kaya lang later on kan mga 1700s, pig-proscribe iniyo kan mga nag-develop na ang siyensya kang medisina, sinasabi nilang mayo yaning healing effect, yang klaseng iyan na hali sarong hayop. So, ang ginagamit sa ng piedra lumbre, pero kadaklan po kan mga pig-prescribe duman na bulong, bako lang po sa epidemic, kundi sa iba-ibang klaseng helang, kadaklan mga hali sa ginagamit na ini yung spices, for example, iba-ibang klaseng yan, ginger, bulb, haros yan mga ginagamit sa kusina, useful na marian ka ito. Lemon, and kadaklan ng mga dahon. Nakalista po naman na kadakol-dakol na maray. So essentially, after a while, they begin to recognize ang value kaniyong mga tanom na iniyo sa buhay kan mga Pilipino. Kaya, pagpuon ka ito, ginagamit na po kan mga Pilipino iniyong mga medisinang ini. And even kan mga Spaniards. Sabi po nga ni Father Juan Delgado, although igwa pang mga bagay na maski mismo si Father Delgado na sarong very very liberal minded na padi,
kang 1700s. Kuminsan nahihiling niyang medyo queer ang iba mga practices kan mga Pilipino. For example, may sarap po siyang describe naman na pag may smallpox epidemic sa Pilipinas, ang mga aki po na ito pigi-expose kan mga ama sa may sa luwas na iyan kan harong, nakaigda sila sa papag, pagkatapos kung sa ingulping doros, duman pinapatamaan ng aki and pinapakakaning mga balingbing. So, di niya maintindihan kung ano ang aram niya na ang balingbing may healing effect, pero di naintindihan. Of course, aram ta, vitamin C ang balingbing. So, dakula na bagay ang epekto kayan sa hawak ta. So, may mga arabs kaya na bagay na ginigibo ka ito sa mga Pilipino na form kan sa indang pagbubulong sa mga sa itong panahon. Sarong bagay pag intindihan ta na ang epidemya ka itong panahon, kapariman po niyan, pakulang na ang epekto kanin sa buhay kan tao na nagagadat ng tao. Pero may lingering effect ang epidemic. Ang lingering effect ang epidemic po, for example, in terms of sa ekonomiya. Duman sa mga records, tigpaparasabi ninda di ba na pag nagkaigo at pag tinamaan ng epidemya ang Pilipinas, iguyaning collateral damage sa socio-economic life kan mga tao. Sarong ihemplo po diyan sa socio-economic implication kan. Grabe ang pagtios ninda. Sabi ninda pag may epidemya, lingering ang epidemic. Minsan bulan. Kaya si mga tao po ay nakakatrabaho. Kaya napapabayaan ninda ang sa indang uma. Kung napapabayaan nindang umanda, masindang nakukuha ang kakanon. Kaya economically, grabe ang epekto. And may consequence man po yan sa colonial government. Kung mayo ning pag-uma, mayo ning hanap buhay, at mga tao di nakakabayad kan sa ilang taxes. May suro po nga ng report naman itong colonial official na sabi niya, may epekto sa inda ang epidemya because kung tinatamaan kadaklan kan mga natives, mayo man nang lalaog ng kwarta sa coffers kang empire na mayo ning nagbabayad ng taxes. So haros namamatian ta po garo baga history repeating itself. Namamatian ta man po yan ngunya na panahon. So apera pa po kanayo, unlike po katong panahon na grabe ang threats apera po kaning vulnerable sila sa epidemic, ang mga Pilipino vulnerable pa sa po katong kalamidad ninda. Ang moro rates, kito mari kitang problema kay mo niyan. Kaya itong panahon pag may epidemya, ang epekto nagiging defenseless ang locality sa atake kan mga Moros. And remember po, ang mga Moros kato, almost every year, ina-atake ninda ang mga major settlements sa Luzon and sa Visayas. And among the most vulnerable naman, ang Bicol region and ang Cebu, ang Visayan areas na yan. And duman sa may mga reports naman na kan inatake sinda kang mga Moros kang 1757 sa panahon na iyan, tamang-tama kan po daw na nag-recover pa lang ang mga lugar digdiyo sa epidemya. And because of that, weakened pangaray si mga tao. Kaya, dain din na nidepensan ang mga lugar na linalaog kan mga Moros. So, iyan po. So, pa yun na epekto kang epidemya. So, basically po, nahihiling ta po na may implikasyon ang epidemya sa socio-economic life itong panahon. Alat po, lingon po lang ano lang po si iba pang remedios na tinatao ka ito, na ginigibo ka ito kan mga Pilipino. Mangalas po kita, una ito po ini mga social distancing na iniyo, ining quarantine ang iniyo, garong ngunyan lang. Hali-hali na pong ginagamit yan kay itong panahon, going back sa Europa kang 1400s. Ang enot pong record kang paggamit kang quarantina, ini pong sa mga Venetians, aram po baga ang Venice, kang mga 1400s, sentro po niyo kang trade kaito sa Europe. And sa kinakatakutan kaito kang mga Venetians sa inyong experience na ang mga hilang nanalaog sa Venice, hali kaito sa Asian trade. Kaya, nag-implementar sinda kang sarong procedure na ang mga barko na hali sa Asia mag-a-undergo kang quarantina. Ang quarantina po is referring to 40 days.
40. Naambot sabihin po, ang mga barkong da isinda sigurado, or lalo na sa mga barkong may helang, na daranang helang, da ipapalaugon sa puerto within 40 days. So yan po si ginamit kay itong kan mga Venetians. Alagad, naglaog po yan sa Pilipinas via Spain. Ang procedure lang po yan, ginamit man po sa Espanya kan panahon ni King Philip II. So mga about 1560s. Pig-implementar po yan sa Spain because may pig-appoint si King Philip kay itong sarong Italiano na siya ang mamamahala sa sanitary life, lalo na sa parting inikan mga puerto. And ini yung taong iniyo na palibasa familiar sa procedure kan mga Venetians, pig-implementar ninda ini yung quarantine sa inot na inot duman sa sarong ship, sarong Catalan na ship na naglaog duman sa Italy because ang Italia po kato parte kang Spanish Empire. So apparently naging very very effective ini yung procedure na ini para ma-curb, para ma-arrest ang pag-spread kang epidemic. And apparently dinarayan sa Pilipinas procedure na yan pag-abot kan mga Spaniards sigdi and ginamit. Alagad interesting po kan binabasa ko sa mga records sa civil, may sarong record pong nagpapahiling na ginamit yan sa Pilipinas at pinaka-enot na paggamit kang quarantine procedure. In fact, ang word na ginagamit na itong Governor General, I forgot the surname, kaniyang Governor General, pero sinasabi niya, kang 1798, yan po si taon, kan sinokomento, ginamit ninda yan, procedure na iniyo kang quarantine, kan may naglaog ni American frigate. Naglaog po ng American frigate na ni kang sometime in July kang 1798 sa Manila Bay. Kaya lang duman po sa crew kang si frigate na iniyo, igwang mga naghihilang duman sa mga tripulante. And apparently, interesante, ang frigate pong iniyo, hali sa China. And duman nila na araman, after pag-investigate, pagpadal siya ng mga nag-investigar sa barkong ito, dahil pinapalaog sa Manila, naaraman nindang actually, ang nangyari diban sa epidemya na to, nag-i-spread na sa mga tao diman, sa crew. Kaya ang ginibo ni kaning Governor General kang Manila, kang Pilipinas, pinadara niya diman si barko sa tahaw kang dagat, kang Manila Bay, na bawal ining magali, pero si mga tao diman sa barko, tigpadara niya diman sa Corregidor Island. Naigwa naman inaapod ng Lazareto. Ang Lazareto is essentially, Lazaro is a leper. So, si Lazaro po, gusto sabihin, sana po niyang leper hospital. Na duman tigtugdas ninda sa isla kang Corregidor. Pinadara duman si mga tao, ining mga crew kaniyong barkong iniyo, kang American frigate na iniyo, and pinastar ninda ning 40 dias. So they have to undergo quarantine. And duman, magayon po si dokumento, tapos di-describe naman kung ano si ginibo duman sa quarantine period na ito. Pigparalabahan si gabos na mga bado, pig-require na magpararigos 2 beses sa sarong aldaw si mga crew. And so a form of disinfection as early as 1798, pig-perform na duman. Si mga for humanitarian reason, sabi kan si Governor General, dadarahan si daning kakanon, dadarahan si daning bado, pero dapat dai maduman si mga tahuan kang Spaniards duman sa Corregidor Islands, pero makaaglang ning barko ng salit na baruto sa tahaw kang dagat, duman ikakaag si mga gamit, pagkatapos dadarahon man kan sarong infected duman sa Lazareto. So, conscious na sinda kan social distancing as early as 1798. And ginigibo na po yan. This is documented po niyo. Ikadua pong sarap pong procedure kan social distancing ka itong panahon. Ini po, social distancing na ginagamit or quarantine para i-prevent. So, pinag-confine, sa form of confinement sa mga taong mga may hilang. Karoon pong form of social distancing para i-confine si mga taong daing hilang
against duman sa mga may hilang. And ini pong procedure na ini ginamit po ninyo sa Cagayan Valley. Sarap pong report yung sarong Augustinian friar na na-assign duman. And describe niya kung paano ginigibo ninyo kan si mga infieles. Gustong sabihin, bakit pong mga Kristiyano pa, mga upland dwellers. And sabi niya nga naman, parang tigaro may kung hiling magdaro siya, he found it funny na si mga Kristiyano na under the tutelage kan mga Spaniards na may basic knowledge na kang siyensya, iulugod po si infected kang virus na nag-atake duman sa Cagayan Valley, whereas si mga taga-itaas, di na afektuhan kang si epidemic. Paano po ano si procedure na ginamit kay ito kan si mga upland dwellers, si mga remontados? Ang sinasabi po kan si Priley, pag ang ginibo po na kan si mga upland dwellers, nagkaagsin na ding barikada duman sa path, sa dalan-dalan, pasiring duman sa mga villages sa itaas, kan bukid. So may gwardiya sinda. Ang gwardiya may darang spear, and kung may nalaog po da, ning stranger, di pinapalaog. Pero kung may mga surat po da, na hali sa colonial government, ang ginagamit po da, ang surat na ikinakaputan kan mga gwardiya. Itinutusok ninda sa spear, dara-dara pa itaas duman sa mga banwaan ninda. And pag abot naman sa banwaan, itatao itong surat na ito, si response kan si mga tao duman, itutusok mangyaray sa spear, dadarhon pababa. So very, very, sabihin tayong ingenious way. As early as, ini po, 1760 ang dokumento. So, nakaka-interesanting bagay po. Ulit ini po palang ginagamit na kan mga tao kahit itong panahon pa. Nahun at modernong panahon pa nang ginagamit. So, iyan po ang ano. And lastly po, masasabi to po na may epektong, sabihin tayong sosyal, ang epidemya. Kaparehong po ngunyan na igwa po kitang sabi tang mga nagka-complain na tao, tagaro na-ostracize, kinakatakutan, may hilang ng COVID or may report na siya na umayan. Kaya itong panahon po, bako na pong strains iyan sa tuya na igwa man pong mga na-ostracize kaya itong panahon, huli po nga ni ang pagtubod ninda, sindaan mga carrier kang virus. For example po, kang 1628 kan mag-igwagwang epidemic sa Manila, ang duda kan si mga tao, ang virus ito dara-dara kan si mga, or not necessarily virus, pero ang helang, dara-dara kan mga blacks. Na ini po na mga blacks na iniyo, hali sa India, mga itom, na pinag-import sa Pilipinas as part of slave trade. So ini po naman si mga slaves na dinakop naman sa India, dinara sa Pilipinas, pinapabakalig sa Pilipinas. This is 1628. So may slavery pa po as late as that. Na kaya ang takot po niya, nanduda po niya na itong panahon, si mga blacks, medyo carrier kang mga kahilangan. Kaya nagkaigwa ng stigma laban sa mga blacks. Likewise, nagkaigwa man ng stigma laban sa mga Chinese. So, kaya nga may pong case duman sa Manila kahit itong panahon na nagkaigwa ng sabihin tang garo target si mga Chinese. Pigaradan sinda kan si mga Pilipino and mga Spaniards and pirang foreigners. Because ang pagtubod ninda, ang nagkausakan sarong epidemya duman, ini yung mga Chinese and ini mga foreigners. And in some way, kuminsan, ang issue, ang epidemya po da nangyayari because kinakaagading helo ang mga tubig duman sa Manila. And sa mga suspicion ninda, ini yung mga Chinese. Kaya, kung hilingon ta po, garo bako na pong bago sa tuya ang nangyayari ngunyan. May precedence na po ni sa kasaysayan kang epidemya sa Pilipinas. Diyos maray na hapon po. Okay. Para matawan siguro early time kung may mga gusto manghapot, pwede tang i-address ang pwedeng i-ano sa dalawa.
Sige, sir. So, sa mga participants po natin, if may mga kahabutan po regarding sa lecture, you may, pwede nyo pong i-chat or pwede nyo pong sabihin. We can entertain at least few questions. Anyone? Okay. So, sa may mga tanong po, you can chat it. Pwede nyo pong i-chat doon sa ating Zoom meeting chat box. Or you can directly ask your question to Dr. Hirona. So, I guess you can entertain at least 2-3 questions from the participants. Okay. Sige. While some of our participants are still thinking of questions to ask for Dr. Hirona's lecture, probably, sir, so, saro po sa na-catch ko is during the 18th century Spanish Philippines, iguana kitang policies na ginigiba like social distancing or physical distancing. So, can you expound it na how do we, is there any similarities or difference yung pag-practice nila ng social or physical distancing in this ginagawa ngayon? Or? Yung quarantena, Earl, institutionalized yan. Itong sinasabi sa social distancing na pinag-practice kan si mga taga-Cagayan, more of probably more of common sense na siguro sa indang panahon kaya itong tabako man talagang sinda day pa sinda converted duman sa report kan si Friday si mga nagibo ka ito si mga taga upland people, so actually day pa sinda nasabi tang Christianized, kaya nga ni sinasabi niya nga ni ang irony si mga Christianized na medyo may basic knowledge na kang siyensya ilugod si infected kay itong duman sa Cagayan, pero ini yung mga mga upland people ng 1760 sindan na spared kan si epidemyang ito. Pero duman sa quarantine, apparently institutionalized na yan ang gobyerno. In fact, ang implement kay ito mismo because ang binasa kong report mismo kan si Governor General na siya ang nag-implement kay itong procedure na ito ng 1798 sa duman sa Manila Bay. So, aware na sinda kaning part ni nani kang sarong kang sabintang naval regulations sa maritime regulations kay itong panahon. You have to understand ang Spain saro sa pinaka-advanced na sabintang nasyon pag-abot sa kultura kang maritima. As early as 13th century, 14th century, iguana sila kay itong Consulado del Mare na responsible sa mga procedure sa mga bagay na manungod sa barko, including pagmimisa sa barko or kung ano ang sa imong ano ang dapat na kakanon mo, ang darahon mong cargo. So essentially kaya nga saro sa mga inong tapighiling ko yan kan pighiling ko ni yung quarantine procedure ining sa mga records kang Consulado del Mare. Apparently di ko na-encounter ini, pero na-encounter ko lang ini duman sa report na nga ni kaning sarong Governor General na pigi-implement na pala ang procedure na iniyo. And of course duman sa sarong report sa hali sa dokumento ni King Philip II na nag-appoint na siya ning sarong tao na garo sanitary officer. Essentially ang role niya yung nga yan, i-maintainer ang sanitasyon sa mga barko and lalong-lalo na sa pag-implementar kaniyong quarantine. Because sabi ko nga ni, it's an old tradition sa panahon kan sa mga Venetians na nag-i-implementar na sinda kang quarantine. In fact,
ang sabi kan sa mga historian 1481, as early as 1481 pigi-implementar na kan mga Venetians, although sa mga historian sabi as early as 1401. But then there was a long tradition even among the Greeks and the Romans na a certain sabihin ta ng feature kang quarantine procedure ginigibo na kay itong panahon. Kaya bako na talagang bago yan sa Pilipinas. In fact, ang Amerika, sa mga records connected sa history kang quarantine, as early as 1797 man, pig-implementar na sa Amerika, kada states duman, igwa na sila ang respective procedure and regulations kung ano ang paano pag-i-implementar kang quarantine. But essentially, they are not supposed to enter the city. They have to remain in the port for 40 days. Kung may mga manifestasyon na may mga helang na, dadaroon sila sa lasareto and they would have to undergo disinfection until secured ang mga tao na maananing helang and disinfected na siya. So far, Earl, ito lang ang nahiling kong nahiling na ibang record sa kasaysayan ng Pilipinas na may pig-mention specifically na quarantine procedure. That was the only document I have ever encountered dated 1798 na specifically pigagamit ang word na quarantina and nagdi-describe kung paanong pigka-quarantine kaito ang mga sailors. Okay. I guess, sir, there's a question from one of our participants, Sir Michael Hernandez. Or do you want me to read it na lang? Yeah, okay po. Sir Mike? Hi, Mike. Okay. I guess I'll read Sir Mike's question. First, let me read, sir, some of his comments. Yung comments na, no? So it was interesting, according to Sir Mike, it was interesting to see parallels how the same structure is repeated. One, the poor suffers, while second, the government rules. So the question is, can we have the same conclusion that the travels of the rich are the cause of the demise of the poor? What lessons from history are paramount for managing pandemics like this? So that's a question from Sir Mike Hernandez of the Philosophy Department of the Ateneo de Naga. Yeah, thanks, Mike, for the question. Well, you have to understand na dahil man kato na hulugan, unlike mo yan baga na sarong ang travel baga is essentially, I would say, until recent times. Although kaitong ngunya na panahon, medyo sabihin ta nang nag-level off na ang accessible ng maray sa mga iba-ibang level ng sosyedad ang pagbiyahe sa ibang nasyon. Although few decades ago, masyadong exclusive prerogative ini kan mayayaman. Although kaitong panahon, bako man talagang arog kaya ang pagbiyahe ka ito essentially, it's more of in search of opportunities. Kaya kadaklang ka ng gabiyahe ka ito na hali sa Spain, hali sa Mexico, gustong mag-adventure sa Pilipinas, mag-take ng chances, magkaigwaning kwarta, magkaigwaning investment, and the early period of colonization, magkaigwaning encomienda, and later on, during the height of the galleon trade, magkaigwaning partisipasyon sa Manila-Acapulco trade. Pero kadaklang ka ito kan napapadigding, essentially, mga TOs. It's actually a misconception. Kadaklan ka ito kan mga Europeans would prefer to go to Mexico because haramihan ng Mexico, 1 week na biyahe haling Spain, abot ka na duman. Ikadua, mas dakol ang resources kang Mexico. Igwasin ng mina kang silver and gold sa Potosi, sa Peru. May mina kang Bulawan ang Mexico. Sabihin tarang halangkaw ang level kang civilization in the duman. Taigwa ng dati sila ng mga empires. Sa Pilipinas, isa backwater kang Spanish Empire. Kaya nga ni, it's a misconception among Philippine historians na ang Pilipinas is actually nag-benefit na para ang Spain. It's a losing venture kang Spain. Kaya sarong bagay duman siguro to answer the question ni Mike, they talaga naggabiyahe ka ito si mga mayayaman. Kadaklang kasi naggabiyahe si mga TOs. Pero may hilinta na may epekto
ang sabihin tang hilingon ta ang power relations. Kung i-draw out ta ang certain implications kang power. Digdiyo sa parting ini kang istorya kang epidemya. May saro akong hinihiling na aspeto, na maski sa kailangan, may mahiling magkakaigwa ka ng inferensya about power relations. For example, nagiging diskurso to use a more sabihin tang sophisticated term sa social sciences, diskurso ang helang na nagamit in some way kan mga Spaniards asin kan mga praile. Take for example, sa paagi kang helang na ipahiling ninda na ang Diyos kang Kristiyano mas makapangyarihan sa Diyos kan mga natives. So it's actually a discourse used against the native priest na ipinapahiling na kadakol kung duman kaya Earl and Mike sa mga records mahiling mo na kadaglan ka ito kan mga nobinaryo and even kan mga reports na Father Alcina, Gaspar de San Agustin, Father Chirino, pero hindi na pig-emphasize duman na kan nangaji ngaya ini yung taong ini yung kan nagpa-convert, nagkunpisal, nawaran siya ng helang. So essentially, pinapahiling duman na ang Diyos kang Kristyanismo tunay na makapangyarihan. So kung nagpa-convert ka, maging Kristiyano ka, then di ka tatalaban kang helang or mabubulong ka. Ikadua, ipinapahiling kan mga duman sa mga diskurso kan mga praile, ipinapahiling duman na ang mga native priest, ang native religion is evil. Because sa mga chronicles, kan mga Spanish friars, pero ning sinasabi naman na kung nagkakaigwa ng helang ang mga Pilipino, ginagamit nila si interpretation kan mga native. Ang mga native sinasabi ng nagkahilang kami, may epidemya, kaya ma-perform kami ng ritual to appease our gods. Anong buot sabihin kaya? Ginamit yan kan mga praile duman sa iba-ibang interpretasyon nila sa pag-expound nila, for example, kang doktrina Kristiyana. Sinasabi nila duman, hilingon nga nindo kung gura ano nga ka-able nga sa indong God. Pigpapadaraan ka mo ng helang because they are evil. And hahalion lang ang helang kung kamo magtao sa iya. So very, very selfish, very, very evil, whimsical ang sa indong God. Whereas ang sa mong God, maray na God. In fact, powerful, ta nabubulong ang helang nindo. Magpa-convert ka mo, di ka mo tatalaban. Pero ang problema, if you are going to look at it, how would the friar reconcile in idea that you have a good God, powerful God, and yet pinapahilan pa ang tao? Unlike duman sa mga native priest na ang diskurso kan mga praile, maraot lang talaga ang Diyos nindo kaya pinapadaran ka mo ng hilang. Pero how would you explain na nagrinar na ang Kristyanismo and yet may hilang pagraray? Pero diyan ang mahiling sa simbag kaniya mga praile, mahiling mo kung guraano ka smart in some way ang diskurso ninda. Sinasabi ninda, the way to reconcile that is this. In Earl and Mike, ang very fascinating sa kuya, how they produce a discourse. Sinasabi nila naman na here is a good God producing sickness because sickness is not actually by itself evil. It teaches you a lesson. It's a form of justice. Enot na diskurso nila, pero minsan sinasabi, nagkahilang ka mo, tapig kastigo ka mo, ta nagigibo ka mo nin maraot. So essentially, nagagamit ng as a springboard for a discourse that says, di ayun na ka mo magparagibo nin maraot para di ka mo magkahilang. Pero at the same time, kung igwa man ng helang di tinao sa endo, igwa yaning maray na benepisyo. You will learn out of that. So, diskurso. Ikadawang diskurso. Diskurso kang siyensya. It's a discourse of science because of the fact that it tells you something that the native herbs are inferior to the scientific knowledge of the West. So, magiging useful lang ang mga herbal medicine kung ang magamit kayan ang mga praile.
Magiging useful lang yan, tama yan, kung ang ma-prescribe kayan ang mga priory. Not necessarily because they are Catholics, but because they are Westerners. They are Spaniards. So, duwang importanteng diskurso ang may hiling ta digdiyo sa epidemic. The discourse kang Christianity and the discourse of Western ideology. Kaya, kung duman sapot ni Mike, kung ang economic aspect, daing gayong pronounced duman Mike, ang implication na garo baga prerogative kang mga mayayaman ang biyahe and because sinda ang nagbiyahe, sinda nagdara ng helang. I don't think totoo yan. Kadaklan ka na magabiyahe ka ito si mga POs. Pero mostly, ang pigdo-draw up kung diskurso digdi is more of the discourse of religion and the discourse of the politics of the West. Okay. Can you entertain one more question po siguro, sir? From Sir Bulao. There's a question from Sir Bulao of the Partido Institute of Economics. His question is, why was Nueva Cáceres not hit by cholera epidemic that hit Manila during the Spanish regime? I think it was the cholera of 1882. Ano tabi ano? Kung dahil ko pig-discuss naman sa Earl, ang Arkan. I think he was asking that there was a cholera epidemic that hit Manila during 1882, but nagkaroon po ba, sir, are we affected in Nueva Cáceres of that's an interesting question, Earl. Actually, it's a question from Sir Bulao, sir. Dahil ko nag-discuss sa part na iyan because ang tig-focus ko lang, ang topic ko lang, si research ko, tig-confine ko lang sa 1570 to 1800s. So, dahil na ako naglaog sa 1800s na, beyond 1800 period. Pero, ang panahon kang 1800s is a period of cholera epidemic. Just a little background nga ni Earl. Kang 1844, may tulong taon na, I have the original documents. From 1844 to 1846, grabe sinagadan kay Tudigdiyo sa Bicol region. In fact, igwa kong tali, official document, nakagraph mismo, ang nagibo mismo si mga Spanish officials, na kada banwaan ni Tudigdiyo sa Bicol, pig-mentionin da kumpirasi nagagadan kada taon sa tulong taon 1844, 1845 and 1846 and mga ngalas ka hundreds. So kaya grabe ang tama kang si cholera epidemic sa Bicol region kang 19th century. So iyan ang mga medyo pinaka-pronounce kay itong epidemya na galaog sa Bicol region. And 1844, 1846 na yan, Gulpisinig, nagadan sa Bicol. Pero, kang 1880s, onward, until 1902, 1903, may epidemic, cholera epidemic pa. Pero kang 1882, 1883, diyan naglaog kaya naging parte niyo kang istorya kang Peña Francia devotion because supposedly, kang mga later part kang 19th century, kang ang epidemya sa Manila, grabe si epekto sa lugar na ito, dayda nagtama digdiyo sa Bicol region because si mga tao nagdebosyon and piglaog ninda ini yung sarong devotion kan sarong secular priest digdi sa cathedral na digdiyo sa Divino Rostro. Because kay itong panahon, before 1880s, dahil kabali ang Divino Rostro sa prosesyon ni Peña Francia. Kaya lang, huli nga kang grabing epektong iniyo kang cholera epidemic digdiyo, ipiglaog ninda. So ito, at least ito ang diskurso kang sa tuyang araman digdiyo. I do not know, of course, ang scientific validity kan. Pero sarong bagay, malinaw na by 19th century, apara, siyempre kang element kang faith. By 19th century, medyo mas sophisticated na ang kaaraman kan mga tao kaito sa epidemya. In fact, saro sa clear evidence kaniyo, ang pigpaparahiling ninda ka ito na sarong kausa ka ito, perennial cause,
kang virus na of course dahil pa sin conscious kang virus kay ito mapang dahil pa nagulos ang word na virus sa bokabularyo kay ito kang medisina ang malinaw na maray na kausa ninda kay ito ining ginagamit ng humor sa fluid na ang pagtubod ninda sa kausa kang perennial outbreaks kang epidemic kang 19th century. Interestingly, ang cementerio. Ang cemetery kay ito, integral feature yan kang urban planning kang sarong syudad. The cemetery is always located at the back of the church, of the altar. Kaya ilingunta, diyan sa San Francisco Church kan renovate yan ni Monsignor Garcera kan mga somewhere sa 2000 sa entrance na gayong iyan kang San Francisco may mga na-excavate na mga skeleton because apparently ang simbahan kang San Francisco kay ito nakaatubang sa Bicol River ang likod kayan ini yung tinampungon yan iyang Plaza 15 Martires yan ang likod kay ito and yun ang lubungan kay itong panahon yan ang sementeryo kang San Francisco. Duman man sa katedral, kan mag-transfer na ang katedral, hali digdiyo sa may supermarket, kang 1815, pig-transfer yan sa present site na yan ang katedral, kang mga 1815, because nagkaigwa ng earthquake kang 1811 na nagaba si katedral, pig-transfer nila dyan. Ang sementeryo man, and I think nobody knew about this, ang sementeryo dyan sa katedral, yung Ateneo Avenue, yan ang cemetery. So mga 1850. Kaya lang kang mga late 18th century sa Europe consciousness inda kang epekto kang fluid na supposedly naluwas sa hawak ang tao, nalaog sa nalaog sa daga and nadadara sa tubig. Kaya daan pagtubod ang worries ninda kay ito na-infect ang water system. Kaya duman sa Europe as early as 1780s nagkaigwanan ng royal decree na i-relocate ang mga cemetery. Sa Pilipinas, nag-abot yan very, very late. In fact, sa royal decree na nabasa ko, kang 1809, pig-require silang i-relocate na ang mga sementeryo. Pero daiyan pigtubod kan mga Pilipino. Kadaklan didikan mga churches daiyan pigsunod. Except kang 1846 because of the 1846 cholera epidemic na compelling na maray na nakakagadan ang sementeryo, ang pagtubod ninda. Na grabe ang epekto sa epidemya kaya pig-relocate na ang mga sementeryo. So, iyan ang sarong epekto kaniyong cholera epidemic ito. Na gustong sabihin, siguro partly itong 1880, date naman ang Bicol because sa tuyang pagtubod, may intercession si Divino Rostro. Ta ginamit nga ginibo ng parte kan sa tuyang devotion. Pero siguro sa sabihin tang logical na may scientific trajectory explanation is because by the 19th century medyo comparatively speaking sophisticated na ang scientific knowledge kay ito kan mga tao. May iguana by the way 1880s kay to earth iguana kita din mga bakunador na sinasabi, vaccinator. Iguana kita kay ito dinikan mga medicos. So may mga doctors na kita. Kaya medyo may explanation na sinda, may scientific na interpretasyon na, and may mga remedies na sinda kay ito. Ta iguana ba ganing vaccine kay itong smallpox, iguana ning basic na pagbulong maski sa influenza as in sa cholera epidemic kay itong panahon. So kaya kan 1880s and as well of course siguro sa tuyang pagtubod na may divine intervention kaya dayan naglaog sa. Although sabihin ko sa diskurso nga ni kan kasaysayan ta pirming naguluwas yan element na yan na yung miracle aspect na kang divine intercession among Catholics. Thank you, sir. Can you entertain at least one last question? Yeah, sure. There's a follow-up from Dr. Mike Hernandez question earlier. Basahin ko na lang po, sir, daw kasi mahina. Sige, tabi. Okay. So, for Dr. Hernandez follow-up question is, do we have the demographics, how many people from each economic class are affected by these pandemics?
uh, what things factor in surviving these epidemics? Ah, kung si Dr. Mike Hernandez nag-refer po siya kay itong Mike ka Earl kan si historical epidemics piga discuss ta kay itong panahon. Unfortunately mayong gayo kitang din ning statistics. Saro nga sa sabi interest ko to look at these statistics. Gusto kong hilingon later on. Although initially may pirang libro de entierros lang na available digdi. For example, ang Ligaw, ang Cathedral, ang Sorsogon, pero siguro dapat mas sprawling ang terrain kang documentation para mas mahiling tang mare kung mas sabihin tang mas reliable ang data based on empirical evidence na hali digdi sa statistics kan burial. Ta kuminsan may mga burial reports na pigi-identify mismo kung ano ang sa iyang social status. For example, nahihiling ko tulos ang sarong tao sa mga 17th century or 18th century reports kung sa insyang klase nahuhulog because of the title that they carried. The moment pagdaraya ng titulong Don and Donya, but sabiyon member yan kang principalia class. Ang but sabiyon, may kaya yan, naging municipal or local officials siya. So basically, pag naging local officials ka itong panahon, hali yan sa maray na pamilya, sa asinsado, sa may kayang pamilya. Pero sabi ko, dahil panggayo, definitive yan, tapira-pira sa ng libro de entierros ang available sa to. Ang sarong potential na sabihin tang promising na area pa, if I have time to go back to the archives sa civil, itong records naman inaapon na kontaduria. Tani kaya mga Paris records na digdi Earl sa Pilipinas, kadak lang kanina balik lang sa mga 1700s. Pero if we really wanted to look at the demographics kaitong panahon sa Pilipinas, we have to look at the records at the Archivo General de Indias, duman sa Kontaduria. Initially, tigbasa ko na yan kasi pag last time na paghali ko duman, 2 years ago, last year. And yan, ang reports kay kang Kontaduria, nag-i-indicate yan kung kung bira ang pigbabayad niyang taxes. So mahiling mo tulos kung ano ang status niya. Now, unfortunate, sabi ko nga, masakito niyan i-identify mo niyan kung ano ang status kaniyong mga nagkakagarada na iniyo or kung mayaman or tios. Although, tangential references or comments, igwang maan mga dokumento nagasabi sinda na kadaklan da kay itong ang buhay da kay akan mga tios ng mga Pilipino and kan mga Chinese. Masyadong miserable. In fact, may nag-describe kung ano ang kwarto niya, na maatio na maray, ang kinakakanda, kamiserabling maray. So it already, these records already gave us hints na posibleng ini ang sarong area kang vulnerability kang ordinary or tios na tao as compared with the more wealthy people. Kaya saro yan sa sarong promising area for research na posibleng si kinakakandaw ninda, si lifestyle ninda. So, yan pa siguro ang mga sabihin tang gray area sa research na ini. Which hopefully we can develop later on. Okay. Alam ko po may mga tanong pa pero I'm sorry, I have to cut it now because para makapag-rest na rin si Sir Danny. So Okay lang yun. thank you so much po sir for this lecture and for beginning the lecture of our segment. So let me invite po everyone that this is a week-long activity. Tomorrow, a lecture will be given by Ms. Lizelle Atole of the Biology Program of the Partido State University. She'll be talking about COVID-19 epidemiology, pathophysiology, and diagnostics of the virus. So please follow our museum page and we'll post the lecture in a while for um, others who may want to hear Dr. Herona's lecture. But they don't have Zoom account or walang masyadong internet. So again, on behalf of the organizing committee, let me thank the participants for joining us for this segment, and to Sir Danny
Maraming salamat po for giving us the um, a very Thank you, Mike. Thank you. fruitful and interesting historical background of epidemiology in the Philippines. So maraming salamat po. Salamat, Mike. Thank you. Sige, sir. So kung mayroon pa pong kung gusto pa ng part 2 from Sir Danny's lecture, kung nakulangan pa, pwede tayo siguro, I guess we can do a roundtable discussion. So we can do a roundtable discussion for and after this series, no, probably next week. So medyo mahaba-haba pa bago matapos ang ECQ natin. So we can take this opportunity for more lectures, for more discussion and conversation uh, about the pandemic. So I'm sure willing naman si Sir Danny, no? Sure, Mike. Sige. Sure, Eric. So probably roundtable discussion. So salamat po. Okay. Sige. I'll be ending the meeting na po.